Nagbabalik ang PTV Sports. Makasama natin via Zoom sina Lawrence Sapiza, isang trainer ng Arnis, at arnisador na si Isaac Benavente na sasabak sa WEKAF International World Championship sa Romania. Good morning, gentlemen. Good morning! Good morning po. First of all, Isaac, kwento mo naman sa amin, no? Paano ka ba nasabak sa mundo ng Arnis? Kaya po ako napunta sa laro ng Arnis po kasi po pinilitan po talaga ako ng magulang ko para lang po makapag-exercise kasi po babad na babad po ako sa cellphone. At nag-summer clinic po ako, then po pagtapos po ng summer clinic, nagustuhan ko po maglaro ng Arnis. Tapos po kinuha po ako ni Coach Redentor Volpani po. Naglaro po ako noon at nakakuha po ako ng bronze noon sa Lucena po. Hanggang sa pinagpatuloy na po namin yung paglalaro ng Arnis. Isaac, no, sabi mo kanina kaya ka nag-Arnis kasi parang nararamdaman ng magulang mo na masyado kang babad sa video games. So ano mas masaya para sa'yo? Masaya po sa akin is yung maglaro po ng Arnis po. Anong mas rewarding ba yung feeling kapag yung Arnis yung pinagkakaabalahan mo kaysa yung puro nabababad ka sa video games? Although, syempre wala namang masama rin na paminsan-minsan naglalaro ng ganun. Pero para sa pakiramdam mo ba, mas rewarding ba yung paglalaro ng Arnis? Opo, kasi po nandun po yung feeling po namin na tunay na laro na po yung nilalaro namin. Kami na po yung mismong gumagalaw po. Tama yun, partner, no? Siyempre with sports, you're actually training your whole body. Yes. And then very productive siya because you join tournaments. Eh kasi sa video games, nakakaubos oras yan. Totoo, partner. At hindi mo talaga nararamdaman na lumilipad yung oras mo kapag ka talaga nakababad ka sa video games. So kudos sa mga katulad nito ni Isaac na nakahanap ng ibang outlet para pagkagastasan, kumbaga, yung oras nila. Mas pinili nila yung sports. Ito naman kay Lawrence, bilang isang regional gold medalist at two-time national champion at international world champion, ano yung pinakamalaking challenge na hinarap mo sa iyong karera sa Arnis? Yung pinakamalaking challenges po na nangyari po sa buhay ko is yung habang naglalaro po ako ay nagkakaroon po ako ng sakit. Nagkakasakit po ako that time. And then, yung magulang ko po, against po siya dun sa paglalaro ko noon. Pinilit ko lang po talaga yung sarili ko kasi po, nag-enjoy po ako dun sa ginagawa ko. And then, doon ko po na-realize na hindi naman po talaga masamang mag-exercise ng paulit-ulit, ganyan, laro ng laro. Ang mahalaga is ini-enjoy nyo po yung bawat laro na ginagawa po natin. Okay. Balik naman muna tayo kay Isaac, no? Isaac, kasi ang ganda ng 2024 mo, di ba? Naka-triple gold ka sa WEKAF Championship at double gold naman sa Miguel Zubiri Arnis Cup. So ano yung pakiramdam na nakaka-achieve ka ng mga ganitong bagay sa murang edad pa lang? Ilang taon ka na nga ba muna uli? 12 years old po. Oh, 12, so ang 12. bata pa. Pero ang dami niya nang nakuhang mga medalya. So, Isaac, kwento mo lang sa amin kung ano yung pakiramdam nun. Unang-una po, thankful po ako sa mga taong tumulong sa akin, lalo na po kay Lord. Thankful po ako sa magulang ko, pati po sa trainer ko, pati po sa coaches ko, and sa mga taong sumusuporta po sa akin. Sobrang saya po kasi po kahit po hindi nananalo, may mga taong nagtitiwala at sumusuporta pa rin sa'yo sa bawat laro mo. Ito naman kay Lawrence, paano ka nag-prepare mentally and physically para sa mga competitions mo, lalo na dito sa WEKAF International World Championship? That time po, nung sumali po ako dun sa Wake Up World Championship noong 2022, talagang, nung una po, nawalan po talaga ako ng kumpiyansa sa sarili ko. Kasi po, malapit na po talaga yung competition that time. And inisip ko po talaga na once na makapag-compete ako doon at manalo ako, worth it naman para sa akin. And then, nung naglaro po ako doon, nag-training po talaga ako ng puspusan. Talagang umaga hanggang hapon or
minsan po inaabot pa ako ng gabi, magpapalulang po talaga ng bakal. Bakal na po talaga yung ginagamit ko that time para yung braso ko po talaga tumibay. Kasi kailangan po talaga siya sa arnis po. Kasi pag gumagamit ka po ng stick, medyo magaan lang po siya. Pero kapag bakal naman po yung ginamit, talagang mapupush po talaga yung sarili ko para mag-improve pa. Tapos, inisip ko naman po na kailangan maging disiplinado ako sa ginagawa ko. Kailangan ko maging consistent. So, feeling ko po, yun po yung naging dahilan kung bakit ko po nakuha yung medal po that time. Ayun po. Lawrence, maliban sa pagiging arnis competitor, isa ka ring trainer, di ba? So, pwede mo ba Yes, munang po. ikwento sa amin kung paano ka muna nagsimula sa pagiging trainer at bakit ka nag-decide na despite competing pa rin, magtuturo ka na ng mga next generation ng arnis players? Actually po, yung sa pagtuturo po ng mga bata po dito sa Los Baños, nakakatuwa po kasi para sa akin po, tapos na ako dun sa generation na naglalaro po ako eh. Pero yung pag-share ko ng talent dun sa mga bata is iba po yung talaga yung feeling na pag napamedal ko to, anong mararamdaman ko? Sobrang saya ko. Proud na proud ako sa sarili ko na nagagawa ko yung part ko as a trainer. Kasi makikita mo talaga po yung talent ng bata nung nilalaro po namin. Katulad po ni Zach, nung bago po siya pumasok sa amin, nag-train po siya talaga sa amin ng puspusan. Makikita niyo po talaga dun yung dedication ng bawat mga bata na nagko-compete po dun sa mga competition. And nakakatuwa po talaga na makita na sa murang edad po talaga nila is napaka-competitive ng mga athletes po natin dito sa Laguna. Yun po. Lawrence, ano yung approach mo sa pagtuturo ng mga bata? Kasi syempre, di ba, parang kailangan kilalanin mo rin sila kasi iba-iba yung kanilang mga personality, iba-iba yung pagtanggap nila ng lesson. So ano yung pinaka-best approach na sa tingin mo epektibo sa pagtuturo ng mga young arnis players? Sa sa arnis po kasi, kailangan po talaga dyan ng disiplina. Kasi martial arts po yan eh. Sakitan po talaga yung hindi naman totaling sakitan na kasi may mga gears naman po tayo na sinusuot. Pero once na in-approach mo kasi ang bata na sumali dito sa competition na ganito, sa event na ganito, arnis, ang iisipin agad ng bata is masasaktan lang ako dyan, ganito, ganyan. So, pag nag-a-approach kami sa mga bata habang tinuturoan namin sila at the young age po, may mga po kami dito, mga 6 years old, 7 years old, mga pataas pa po. Ina-approach po namin sila yung sa kailangan, kung hindi mo kaya, mag-stick ka lang muna dito sa basic para pag na-master mo na yung basic, tsaka tayo mag-adjust dun sa pinakabago. Kasi hindi naman natin pwedeng puwersahin yung bata eh. Kasi syempre napaka pa ng katawan yan, hindi naman katulad yan ng mga matatanda or seniors players na pwede mo talagang ilaban ng bugbugan. Di ba po? Kasi syempre nakikita nyo naman sa video mga yung sa competition na talagang pukpok talaga kung pukpok yung palo. Talagang masasaktan po talaga. So kailangan talagang ituro sa mga bata na kailangan maging disiplinado tayo sa paglalaro ng arnis. Hindi lang sa pagiging violente or hindi lang tayo dahil sa martial arts yung ginagawa natin, hindi tayo para doon na makapanakit man lang. So ituro din natin kung paano gamitin yung natutunan natin in a good way. Ganun po. Actually, Lawrence, I really agree with you because arnis is very wide eh. Definitely discipline and hard work is important kasi unang-una, importante ang precision. Pangalawa, ang daming weapons na kailangan mong aralin sa arnis. Yes. So, ito naman, ibalik ko kay Isaac. Paano ka nag-prepare sa 17th WEKAF Championship sa Mandaue City at paano mo na-handle yung pagko-compete? Gaya nga ng sabi ko kanina, ang daming dito, weapons, bukod sa fight. Tatlong events itong sinalihan mo.
Araw-araw po kaming nagte-training noon, tuwing umaga po, pati po hapon. Nag-prepare po ako physically, pati po mentally. Sabi ko po sa sarili ko, lalaro ako dito. Kaya ipapanalo ko to, pangarap ko to eh. Sabi ko po noon, kaya ko pong manalo kasi po, nasa isip ko po, kaya ko po talaga manalo. Okay, no? Lagi po kaming nasa initan noon kasi po, summer po noon eh. Sabi po ng trainer ko po, si Kuya Lawrence po, huwag daw po namin inayin yung sakit. Isipin daw po namin lagi yung pangarap namin para po manalo kami. Yes. Sabi ko po sa sarili ko, magiging katulad din ako ni Kuya Lawrence, magkaka-world champion din ako. Year 2023 po, sinabi ko po yung sa sarili ko, and year 2024 po, natupad po yung pangarap ko. Mm. Kumbaga naging inspirasyon niya oo, si yun na nga, Lawrence, no? di ba? Yung kanyang trainer. So, since na-mention mo na, Isaac, na inspiration nga sa itong ang iyong trainer, ano yung role niya sa pagko-compete mo? Gaano kalaking tulong si Coach Lawrence tuwing naghahanda ka para sa mga competitions? Kahit po marami po siyang ginagawa, kahit po may klase siya, nagtuturo pa rin po siya, kahit po may ginagawa po siya, may online class po siya, tinuturuan pa rin niya po kami pag may time. Kahit po wala na po siyang oras, nag-online class po siya doon sa mismong training venue namin habang tinuturuan po kami. Kita mo, mahal na mahal ka pala ng coach mo, no? Kahit busy Oo. partner, no? Pero is it hard, Lawrence, to balance your work outside Arnis and then, of course, training yung mga kabataan with Arnis? Yes po. Ang ginagawa ko po dyan is the proper time management po. Pag po Sabado at Linggo, nagtuturo po ako dito sa May Los Baños. And then pag Monday to Friday naman po, umuwi po ako sa bahay namin. And tinatapos ko po lahat po muna yung mga gawain ko, assignments, mga homework projects. Tapos po kapag po may mga time ako na katulad po ng holidays po, na wala po talagang pasok, pumupunta na po ako dito para po mag-train sa kanila. Ngayon naman, no, Coach Lawrence, ngayong papalapit na yung 2026 WEKAF World Championships sa Romania. Paano kayo nagpe-prepare? Tsaka ano yung realistic goals sa palagay nyo sa pagsali nyo doon? Doon po sa competition po namin na sasalihan po dapat namin ngayong sa Romania is actually po wala pa po talaga kaming invitation. Inaantay pa po lang namin siya, pero naka-prepare na po ang mga athletes natin na gustong lumaro doon kung magkakaroon lang po talaga kami ng ng sapat po na budget para po doon sa competition namin. And then kung makapag-compete man po kami doon, hindi man po namin na may mananalo sa amin, pero at least trinay namin or itatry namin kung magagawan po talaga ng paraan. Kasi po budget lang po talaga yung problema namin dito sa sa Los Baños. Kasi po hindi naman po namin kayang i-handle po talaga yung ganong kalaking mga budgets po, di ba? Kasi out of country na po siya eh. Masyado pong hindi po siya katulad dito na sa Philippines na pwede tayo maglaro kung saan-saan dito lang sa part ng Pilipinas. Pero kung lalabas po ng ibang bansa at kami-kami lang din po ang maglalaro, mahihirapan po talaga kami. So, pagdating naman po sa training, yung mga athletes naman po natin is very competitive po pagdating po dun sa mga laro. And dito po sa gagawin po naming laban sa Romania kung matutuloy po kami. Si Isaac Benavente po is triple world champion po siya. Magde-depend po siya ng kanyang title para dun po sa triple world title. Yun po. Talagang partner, importante na makatungtong si Isaac doon sa Romania, no, dito sa World Championship kasi Yes. he has to defend his title. Ilang events po ba ang target natin nga salihan dito sa Romania? Actually po, si Isaac Benavente po kasi is may 3 title po siya na ide-depend. So kapag po magko-compete naman po kami, 3 events din po yung lalaruan ng bawat category po.
At this point, Coach, gaano na kayo ka-ready sa competition? And gusto ko rin marinig siguro si Isaac kung gaano ka na nga ka-ready kung sakaling papalarin kayo na matuloy yung inyong competition doon sa Romania. Ngayon po, sa tingin ko po na dahil po sa power po na pinapakita nila dun sa energy po nila ngayon habang nagte-training po sila, kayang-kaya po talaga natin or kayang-kaya po natin makipag-compete sa mga players. Actually po may laro din po sila ngayong May sa Governors Cup po. Yun po, naghahanda din po kami doon. So malapit na po yung competition namin kaya puspusan na po talaga kami sa training. Okay, si Isaac naman. Gusto ko sanang marinig mula kay Isaac no, na hikayatin mo naman yung mga kababayan natin na itry din yung arnis kasi partner national sport natin to eh, di ba? Totoo yan. So napakaganda kung mas marami pang magta-try nito. Bilang mga practitioner, kayo na mismo yung maghikayat sa mga teammates natin na subukan din. Sinasabi ko po sa mga ka-team namin, pag ayaw na po nila mag-training, sasabihin ko po sa kanila na kung gusto mo talaga di ba manalo, edi mag-training ka, hindi naman mananalo ka nang wala kang ginagawa. Kailangan mo pa rin paghirapan yon kahit wala kang masyadong kalaban. Sabi ko po, kung gusto niya talagang manalo, sumama siya sa mga gusto din manalo kasi po ang sinasamahan po ng mga player po namin, yung mga tamad mag-training, magte-training lang para lang may magawa, magte-training lang para lang may kaibigan. Sabi ko po, samahan mo din yung mga gusto ding lumakas katulad mo. Tapos yun po, sabi niya po, sige po, sasama po siya sa amin pag nagte-training po kami lagi. Sa UPLB po, doon po kami nagte-training minsan po, tuwing weekdays po, pagtapos po ng klase. Finally, Lawrence and Isaac, meron ba kayong mensahe, shoutouts, or mga gustong batiin? The floor is yours. So, binabati ko nga po pala yung pinaka-coach po talaga namin. Ako po kasi ay trainer lang po ng Los Baños. So, ako po yung nagmo-monitor po sa kanila. Pero ang pinaka-coach po talaga namin, which is si Sir Coach Roan Calatin po, yung pinaka-coach Roan po namin. Hi, sir. And Coach Redentor Volpani po na lagi pong naandyan, nakasubaybay po sa amin para tulungan po kami sa mga competition po namin. And hindi naman po talaga sila nagkulang sa amin. And thankful po kami na nakilala po namin sila dito. And para po sa mga aspiring athletes po na gusto po talagang pasukin yung pag-aarnis or mga larong pangpalakasan tulad namin, ang payo lang po namin sa inyo is wag po ninyong i-judge yung mga events na martial arts na sakitan lang yan, masasaktan tayo dyan, magkakapasa ka dyan. Huwag natin isipin na ganon. Kasi the more na inisip natin na sakitan lang yan, hindi natin may experience. Why not itry muna natin, di ba? Kasi kapag ginudge mo agad yung isang laro na hindi mo siya na experience, anong iisipin ng ibang mga athletes, di ba? Kasi part na ng buhay ng mga athletes yan eh. Lalo na yung mga naglalaro sa katulad ko, ako ng arnis kasi I need to protect myself. Hindi lang sa gusto kong magkaroon ng violenteng pag-uugali or pananakit sa ibang tao, hindi. Gusto ko lang maprotektahan yung sarili ko kasi kailangan natin, sa pagtanda natin yan na kailangan protektahan natin yung sarili natin. So, wag natin i-judge yung mga competition na, yung mga martial arts na i-try muna natin para sa mga athletes. Alright. At maraming salamat sa ating mga arnisador na sina Lawrence at Isaac. And then of course, good luck sa kanilang upcoming Yes. World Championship. At sana matuloy talaga yung Sana trip nila sa matuloy. Romania. Thank you. Samantala, Thank you po. teammate. Thank you po. Thank you.